Tayo po ay dadako sa ating Bible study para sa umagang ito. Ang kalwalhatiang ibinigay ng Ama sa Anak ay ibinigay niya sa atin. Yan. So hango po ito sa 1:17-22. Tingnan muna natin, medyo malalim yung kalwalhatian. Ano ba ibig sabihin ng kalwalhatian? Pakibasa nga. Maghandog ng karangalan o respeto sa kanino man bilang isang banal na kapangyarihan, ngayon ay ating purihin ang Panginoon. Sa English version. To offer honor or respect to someone as a divine power, let us now glorify the Lord. Pala yung luwalhatiin, to glorify, no? Maghandog ng karangalan o respeto, offer honor or respect to someone as divine power. So, yun pala ibig sabihin ng luwalhatiin, no? Bigyan ng respeto, ng honor, karangalan, kung sino man yung gusto mong bigyan ng pagrespeto o pagluwalhati. Ngayon, ang sabi doon sa ating title, sa Bible study, ang sabi doon, ang kalwalhatiang ibinigay ng Ama sa Anak ay ibinigay niya sa atin. So, binigyan ng kalwalhatian ng Ama yung kanyang anak. At yung ibinigay niyon, ibinigay din sa atin. So, yun yung ating titingnan naman ngayon. No? Una, tingnan natin ito, yung pagluwalhati. Paano bang niluwalhati ng Ama ang kanyang anak na si Jesus? How did the Father glorify His Son Jesus? Paano nga ba niluwalhati, no, ng Ama? Pakibasa. Ang pagpapakilala ng Diyos kay Jesus bilang anak. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Ayan. Ipinakilala, nung nakita natin, nung isugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa. At pagkatapos noong nakahanda na para mangaral ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y nagpabautismo at nang mabautismo siya, ipinakilala siya ng Ama. Ano? Kung sino yung anak na yon na nandito sa lupa. Sinabi niya, pinakilala niya sa mga alagad, sa mga taong naroon, kung sino yung kanyang anak na yon. Yun yung kanyang sinisintang anak na lubos niyang kinalulugdan. Diba? So, nandun yung pagpapakilala ng ating Amang Diyos kay Jesus bilang kanyang bugtong na anak. Ano pa? Ang pagbibigay ng kapangyarihan at autoridad kay Jesus. Nilulhati ng Ama si Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng kapangyarihan upang magturo, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo at maghimala. Ang mga himalang ito ay nagpapatunay sa banal na kalikasan ni Jesus at sa kanyang autoridad bilang anak ng Diyos. Sa mga gawaing ito, ipinakita ni Jesus ang kalwalhatian ng Diyos at ang kanyang misyon sa sanglibutan. Ayan. Yung pagbibigay ng kapangyarihan at autoridad kay Jesus. Binigay niya yung mga karapatan na yon. Ano? Para gawin ng Panginoong Jesucristo yung kanyang misyon dito sa sanlibutan. So, nagpagaling siya ng mga may sakit, nando sa kanya yung kapangyarihan para magpalayas ng mga demonyo, at higit sa lahat nga yung mapangaralan ang pangalan ng ating Panginoon. So, isa yan. Yung the granting of power and authority to Jesus. Sunod. Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus at pinagkaloobang maging Pangulo sa Iglesia. Nang kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa kalangitan, sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan
at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ayan. So yung isa doon sa kaluwalhati ang pinagkaloob ng Ama sa kanyang anak, no? Na matapos na siya'y mamatay, binuhay na maguli. At nung siya'y buhayin na maguli, ginawang pangulo sa iglesia. Di ba? So nandoon yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bugtong na anak para panguluhan ng iglesia ng Diyos. Yun yung isa sa mga kaluwalhatian na ipinagkaloob ng Amang Diyos sa ating Panginoong Kristo. Ito naman, paano naman niluwalhati ni Jesus ang Diyos? How did Jesus glorify God? Paano nga ba niya niluwalhati ang kanyang Ama? Palagay ninyo, paano niluwalhati ng Ama, ng anak, yung kanyang Ama? Sa paanong paraan? May sasagot? Sa paanong paraan niluwalhati ng anak yung kanyang ama? Paano? Sa pagsunod. Tama. Meron pa? Tingnan natin. Pakibasa. Pagpapakita ng pag-ibig at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ayun. So, tama. Yung pagsunod. Di ba? So, andoon yung pagpapasakop, yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa kanyang Ama. At sabi nga ng Panginoong Kristo na yung pagkain niya, yung gawin yung kalooban ng kanyang Ama. Pagkat yun ang Ama ang nagsugo sa kanya. So yun yung kanyang ginawa niya para luwalhatiin ang Panginoon, ang kanyang Ama, sa pamamagitan ng pagsunod. Gawin yung kalooban ng kanyang Ama. Diba? Dito sa puntong ito na nung nararamdaman na niya na malapit na yung oras niya, alam niya yung hirap na kanyang daranasin, alam niya siya ay parurusahan, no? Papatayin, kaya ang hiling niya sa Panginoon, sa kanyang Ama, na magpasa kanya. Yung kapaitan na yun, yung mangyayari na yun. Pero, ang sabi niya, huwag yung ibig ko, kundi yung ibig mo. So, nandoon yung pagpapasakop. No? Pagpapasakop, pag-ibig, at pag-ibig, pagsunod sa utos ng ating Amang Diyos. Ano pa? Tingnan natin. Pilipos? Nagmasunurin hanggang kamatayan. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao siya'y pagkapababa sa kaniyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yan. So, nagpakababa hanggang kamatayan. Nagmasunurin hanggang kamatayan. Makita natin yung kanyang pagsunod. No? Hanggang kamatayan yung pagsunod na ginawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang Ama para patuloy na mapapurihan ng Ama ang pangalan ng Panginoon, maluwalhati niya ang pangalan ng ating Amang Diyos. So isa yun dun sa pagluwalhati. Became obedient unto death hanggang kamatayan. Yung kanyang pagsunod. Sunod. Paano naman maluluwalhati ng tao ang Diyos at si Kristo? How can man glorify God and Christ? Paano naman tayo? Paano natin maluluwalhati ang Ama at ang ating Panginoong Kristo? Patid na paano natin maluluwalhati? Patid na Bing, paano kaya natin maluluwalhati ang Diyos at ang Panginoong Kristo? Pagsunod po at saka pagpapasakop. Ayun. So, ganun pa rin, Pagsunod at pagpapasakop. Diba?
Ano pa? Pananampalataya. Karoon tayo ng pananampalataya. Meron pa? Kapatid na Junet kaya? Ano pa kaya? Ang may dadagdag mo na parahan para maluwalhati natin ng Diyos at ang anak. Paggawa po ng mga tungkulin po na tinanggap niyo po mula sa Kanya. Ayun, paggawa ng ating tungkulin sa Diyos. No? Kasi tayo hindi basta tinawag lang para tinawag lang sa iglesia na wala lang gagawin. Hindi, kundi tinawag tayo para gawin yung kalooban ng Diyos. Tingnan din natin. 1:14-15, pakibasa. Pagsunod sa mga utos ni Kristo. Ang isang tao ay maluluwalhati na ang Diyos at si Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga turo at kautusan. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan, di ba yun yung Bible study din natin noong nakaraang linggo? Bible study ba? Teksto. No. Na yung pag-ibig sa Diyos, alam naman natin ano yung meaning ng pag-ibig. Yun daw, ang meaning ng pag-ibig, yung pagsunod, pagtupad ng ating mga tungkulin sa Diyos. Tuparin natin yung utos ng Diyos, ang sabi rin ng Panginoon Kristo, tuparin din natin yung utos niya. Kaya dalawa sila na may utos na dapat nating tuparin. No? At yun ang may pakikita natin yung pag-ibig sa Diyos at sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ating pag-ibig o pagsunod. Yun yung paraan para maluwalhati natin ng ating katawan, no? Ang Diyos at ang Panginoong Kristo. Yan, pagsunod sa mga utos ni Kristo. Kung papaanong si Kristo, sinunod niya yung kanyang ama, gayon din naman tayo. Di ba? Sapagkat tayo mga anak ng Diyos. So kinakailangan, sundin natin yung utos ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Next. Pagsasagawa ng kabutihan. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ayan, maging ilaw tayo pagsasagawa ng kabutihan. Paano nating mapakikita na tayo'y ilaw ng sanglibutan? Hindi ba sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa? Kasi hindi mo mapakitang ikaw ay ilaw kung, sabi nga sa banal na kasulatan, kung kadiliman ang nakikita sa iyo. Sabihin, hindi yung mabubuting bagay ang nakikita sa iyo, hindi ka magiging isang ilaw. Diba? Hindi ka magiging tanglaw ng sanlibutan. So para maluwalhati natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo, kailangan makita na tayo na nandun tayo sa mabubuting gawa. Tinutupad natin yung utos ng Diyos. Mabubuting bagay, alam naman natin ang mabutit masama, alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ating tutuparin. So yun yung mabubuting gawa na dapat nating gawin ayon sa kalooban ng Diyos. No? Lumiwanag sa atin. Lumiwanag na gayon, wika, yung ilaw sa harap ng mga tao. Tayo mismo yung ilaw ng sanlibutan. Sabihin, yung mabubuting gawa ang nakikita sa atin. Diba? Kaya nga, doon pa lang sa mabubuting gawa na nakikita sa atin, sabi nga sa banal na kasulatan, hindi ka pa nagsasalita sa pamamagitan lang ng iyong mga gawa na nakikita ng iyong kapwa, makakapag-akay ka na. Pero kung nakikita sa iyo, dilim, masasamang gawa, makakaakay ka ba? May lalapit ba sa iyo? Wala, 'di ba? Parang yung kay Jose Rizal na yung, 'di ba? Yung gasera, ano yung lumalapit doon? Doon sa liwanag, doon lumalapit no? Yung gamo-gamo. So tayo rin ganun, na tayo liwanag, nakatingin sa atin ang sanlibutan, kailangan makita rin tayo doon sa mabubuting gawa para maluwalhati natin yung Panginoon at makaakay tayo, no? Ng marami pang taong makakasama natin sa pagsamba sa Diyos. Sunod. Next, Rich. Pagpapahayag ng pananampalataya upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay mapakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan
ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayan. So pagkapahayag ng pananampalataya. Bilang tayo lahat, sangkap ng iglesia hindi ba? So hindi lang ang mga manggagawa ang siyang may tungkulin para ipahayag ang salita ng Diyos. Ang sabi, yung sa pamamagitan ng iglesia. So tayong lahat, nasa iglesia, kasangkap ng katawan. Diba? So lahat tayo may tungkulin para ipahayag, no? Ipakilala, wika sa mga pamunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Yun ay karunungan ng Diyos, si Kristo. Kaya ang buong iglesia, ang siyang may authority, binigyan ng karapatan para ipakilala ang ating Panginoong Kristo dito sa sanglibutan. Sa pamamagitan nun, maluluwalhati natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo sapagkat naging kasangkapan tayo para ipahayag ang salita ng Diyos. Diba? So yun yung isa rin para maipakita natin tayong mga tao na niluluwalhati natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo. Sunod. Paglalakad sa landas ng kabanalan. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Ayan. So iniwanan tayo ng halimbawa ng Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo, ang sabi sa binasa kanina, nagmasunurin hanggang kamatayan sa krus. Nagpakababa, di ba? So gayon din daw tayo. Ano sabi nga ni Apostol Pablo, na magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kung ano rin yung pag-iisip ng Panginoong Kristo, yun din daw ang maging pag-iisip natin. Di ba? Ay binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoong Kristo Pag-iisip niya, maging masunurin sa kanyang ama hanggang kamatayan. Gawin niya yung kalooban ng ama. Gayon din ang maging pag-iisip ng bawat isa sa atin para maluwalhati natin ng Diyos at ang Panginoong Kristo. Yung mga halimbawang iniwan ng Panginoong Kristo, gawin natin. Yung pagsunod hanggang kamatayan. Di ba? Hindi pwede kasing, hindi ba, lagi natin sinasabi yon na hindi pwedeng yung pagsunod, seasonal o occasional. Hindi pwede. Kailangan talagang sa lahat ng paraan ng ating buhay, sumusunod tayo sa Diyos. Hindi lang din sa oras na ito ng pananambahan. Isang bahagi lang ito ng pagsamba sa Diyos. Di ba? Sa lahat ng oras na ang ating buhay dito sa libutan, nandito ka man sa loob ng kapilya o nasa labas ng kapilya, kinakailangan masunod mo yung pagsamba sa Diyos. Yung pagsamba sa Diyos, yung pagsunod sa kanyang mga utos, pagluwalhati. No? Yung masunod, yung magawa natin yung kalooban ng Diyos. So yun ang dapat daw na makita sa atin. Kung si Kristo ay nagtiis, nagsakripisyo, tayo man. Diba? Lagi natin tatanong yan. Nagsakripisyo siya. Tayo, anong sakripisyo naman ang kaya nating gawin para masunod natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo? Diba? Marami tayong dapat na isakripisyo din. Pagdating sa pananampalataya, maraming humahadlang Pagdating sa ating gawain sa iglesia, maraming hadlang. So isa yun sa sakripisyo na dapat hindi maging hadlang anumang bagay dito sa sanlibutan, unahin natin yung paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo para maluwalhati natin ng Diyos at si Kristo. Sunod. Pagpupuri at pagpapasalamat. Ang pagtuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay ay isang uri ng pagluwalhati. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ayan. In everything, give thanks for this is God's will in Christ Jesus. So sa lahat ng mga bagay, no? Magpasalamat daw tayo. Kasi ano ang karaniwang nasa isip ng tao? Kailan lang nagpapasalamat ang tao sa Diyos? Kapag mayroong mga biyaya, nagpapasalamat sa Diyos. Diba? Pero pagka may mga problema na sa buhay, dun, kuminsan nalilimutan ng Diyos ang tao. Ng tao ang Diyos. Diba? Pagdating doon sa mga problema, suliranin, nalilimutan kuminsan. Pagka meron ng na-down na,
nalilimutan ng Diyos. Pero ang sabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sa Diyos. Di ba? Yun ang dapat na gawin natin. Magpasalamat tayo. Kahit nga, meron ka mga kabiguan, natural lang yan sa buhay ng tao. May nga, lahat tayo nabubuhay dito sa libutan, merong mga kabiguan dumarating sa ating buhay, ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos. Hindi pa parang si Job. Nawala lahat ng kanyang mga anak, namatay lahat ng kanyang anak, nawala ang kanyang kabuhayan, mga hayupan, nagkaroon siya ng karamdaman, pero patuloy niyang pinuri ang Panginoon. Hindi lang doon sa kaginawahan niya pinuri ang Panginoon, kundi maging doon sa kahirapan, sa sakit man, pinuri niya ang Panginoon. So, yun ang dapat din naman na gawin natin, na sa lahat daw ng mga bagay ay magpasalamat kayo. No, sapagkat ito yung kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So, yun yung paraan para maluwalhati natin. Makita natin, ang sabi doon sa title ng ating paksa, yung kaluwalhatian ng Ama ibinigay sa kanyang anak, at yung kaluwalhatian na yun ibinigay naman din sa atin. No? Alam natin na ang Panginoong Kristo, buktong na anak ng Diyos. Diba? Siya'y Diyos na lubos wika na minamahal ng Ama. Tayo man, ano ang tawag rin sa atin nung tanggapin natin, sampalatayanan natin ang Diyos, at tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano yung karapatang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Ha? Ano yung karapatang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Kung papaanong meron yung anak, kung ano yung anak, kaluwalhati ang na ibinigay ng Diyos sa kanyang anak, pinagkaloob din sa atin eh. Ano yung meron, ano yun? Yung karapatan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ha? Ayun. Tawaging mga anak. Di ba sabi 1:12 hanggang 13? Sapagkat tayo sumampalataya, tinanggap natin si Kristo, no? Tinanggap natin ng Diyos, binigyan tayo ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Kaya yung pagiging anak ng Diyos, nasa atin din. Kung paano yung kaluwalhatian na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang anak, bilang bugtong na anak, naging bahagi din tayo nung sapagkat tinawag din tayong mga anak ng Diyos. Yung karapatan na tawaging mga anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Isa pa rin sa sinabi na kung papaanong yung anak, tagapagmana, sapagkat siya'y solong tagapagmana sa Diyos. Kung mga anak, wika, ano sabi sa Roma? Kung mga anak ay mga tagapagmana nga, kasamang tagapagmana ni Kristo. Di ba? So yun yung kaluwalhati ang ipinagkaloob sa atin. Kung papaanong, ano yung ipinagkaloob ng Diyos kay Kristo, mayroon din tayo ipinagkaloob din sa atin na tayo'y tawaging mga anak at maging tagapagmana sa Diyos. Yun yung kaluwalhatian na ibinigay sa atin. Di ba? Kaya napakapalad natin sapagkat nasa atin lahat ng yon, yung pag-asa na yon na makamit. No? Kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang anak. Ang sabi nga ng Panginoong Kristo, aakyat ako sa aking Ama, pagkatapos, paghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan, sa kanyang pagbabalik, doon din naman tayo doroon. Susunduin tayo eh. Di ba? So, yun ang atin din namang makakamit. Yung pangako ng Diyos na tunay na buhay, yung buhay na walang hanggan. Kaya, ang tao ay maluluwalhati ang Diyos at si Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay, ng tapat at masunurin sa kanyang mga utos. Pagpapahayag ng pananampalataya, pagpapakita ng pag-ibig, at pagsasagawa ng mga kabutihan at kabanalan. Sa bawat hakbang na ito, ipinakikita natin yung ating pagluwalhati at pagpaparangal sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Yan po yung ating paksa sa ating Bible study. Ang kaluwalhati ang ibinigay ng Ama sa anak ay ibinigay niya sa atin. Meron kayong gustong i-share, itanong, pati nabing?